Magandang araw mga kababayan. Isang kontrobersyal na isyu ang muling lumutang ngayon kaugnay sa mga kasong kinakarap din ng Pangulong Kuting Jr. at Department of Justice Secretary Boying Remulla. Sa mga pinakabagong pahayag ng Iglesia ni Cristo, lumabas ang ilang mga detalye na naglalantad ng posibleng pagkakasangkot ng mga nasabing opisyal sa ilang illegal na gawain. Ayon sa INC, may mga ebidensyang magpapatunay ng mga taong nasa pinakamataas na posisyon ng gobyerno ay kasangkot sa mga transaksyon may kinalaman sa kanilang mga personal na interes at mga maling gawain sa loob ng mga ahensya ng gobyerno. Inihayag ng INC na kanilang inilabas ang mga impormasyon upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at upang mapanagot ang mga opisyal na ito. Ang mga paratang ay naglalaman ng mga hindi pa natutuklasang detalye na ayon sa kanila ay may kinalaman sa mga illegal na kontrata at hindi tamang pangangalaga sa karapatan ng taong bayan. Kasunod dito, maraming mga kritiko ang nagtaas ng kanilang tanungin at nagbigay ng kanilang pananaw sa mga matataas na tao sa gobyerno na gumagamit ng kanilang posisyon para sa pansariling kapakanan lamang. Sa kabila ng mga akusasyon, ang mga opisyal ng gobyerno ay hindi pa nagbibigay ng formal na pahayag tungkol sa mga bagong paratang mula sa INC. Sa ngayon, ang publiko ay nananatiling nagabang sa mga susunod na hakbang na gagawin ng mga otoridad at kung paano nila tutugunan ang mga matinding akusasyon na ito. Hindi maiiwasan na magdudulot ito ng ingay at usapan ang isyong ito at tiyak na maghahatid ito ng mas maraming katanungan tungkol sa integridad ng mga kasalukuyang lider ng bansang Pilipinas. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Naka-blondie yung buhok, nakasalamin, ama. Matindi itong si Sir, ha? Matindi yung kamandag mo, ha? Yun ha? Oh. Tungod nimo nga nasamok Oh. ang Pilipinas nga mga tao uban di katarog-tulog tungod nimo na para sa imo ni. Oh, relax. Huwag mo natin idaan sa init ng ulo ang mga kaganapan sa ating bansa. Kumalma lang ho tayo. Maniwala ho tayo sa sinabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Darating din ang oras nitong mga walang yang ito. Eto ho, lipat ho tayo dito kay Mayor Benjamin Magalong, ha. Pakinggan ho natin yung kanyang mga punto de vista kung meron ba siyang pagsisisi sa pagsuporta niya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sarap lang hong balikan itong mga video na to kasi yung tipong talagang ramdam ng mga local government official. Yung mga matitino, yung mga nasa tamang katinuan pa mapahanggang sa ngayon, alam nila yung ginawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kapakanan na nakakarami. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Pag-aalinlangan or meron bang regrets na sinuportahan niyo siya? Never. Never. I don't Saludo, regret Atty. supporting him. Mayor. I had the chance to work with him closely when I was head of CIDG. Ilang operations kami sa Davao noon, and he was very supportive. He was very genuine. When I became mayor, very genuine din yung the way he deals with me. Wala akong nakitang pretension sa kanya. Yung pagsuporta niyo po kay Pangulong Duterte, meron bang pag-aalinlangan? Yun ho mga kababayan, no? Yan ho ang kung ikaw ay local government official at nakatrabaho mo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi noong panahon niya, nagkakaroon ng pagtitipon ng mga mayor, mga local government official at kinakausap nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga ilinalatag ni Tatay Digong kung ano ba yung mga proyekto ng national government, no? Talagang binababa niya ho hanggang sa municipal level, kinakausap niya kasi mayor siya eh. Kumbaga malapit sa kanya yung pagiging mayor, kaya alam niya yung mga challenges ng mga local government official na to. At itong si Mayor Benjamin Magalong, nakita ho niya yung pagiging genuine at walang pagpapanggap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya pa ho ang Pangulo at nung nakatrabaho niya sa Davao itong si Tatay Digong. At dahil dyan, palakpakan ho natin itong si Mayor Benjamin Magalong. Hanggang sa ngayon, sinusubukan pa rin ho nating tanggapin o sinusubukan pa rin nating
yung nangyari sa mga vlogger dyan sa House of Representatives. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin to. Pakinggan ho natin itong tagpo na kung saan noong aarestuhin na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon pa lang ho naglalabasan itong mga ano na to, itong mga video na to na kung saan ikakagulantang ng ating mga kababayan. Di ho kayo maniniwala dito sa mapapanood yun na to. Ito mga kababayan. Without any Papel lang. Yan lang ho ang inihain kay Tatay Digong noong aarestuhin na siya. Inakyat ho siya ng mga tauhan nitong si Marcos Jr. sa loob ng eroplano at ibinibigay itong mga dokumento na to. Yung tipong ito yung dokumento, sumama ka sa amin. Ang dating parang yung hinuhuli nila walang alam. Abogado yang si Tatay Digong. Isang kapirasong papel, mapapasama nyo yan si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaso nga, talagang, kumbaga, nagtulong-tulong lahat ng ahensya ng pamahalaan para dalhin sa dahig itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. You better go back to them and have the legal... For what? I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you? Abogado ka? Ay, tawagan yung abogado mo. Si Alex. Ano lang para lang sa mga gumagawa ng reaction video panoorin nyo ng maigi yung dun sa dulo ng hearing ng House of Representatives, yung TRICOM. Hinay-hinay ho kayo. Hinay-hinay ho kayo. Panoorin nyo ho muna ng maigi yung sa dulo, intindihin nyo yung mga sinasabi ng mga walang yan. Kasi wala na hong ano sa kanila. Pagka medyo sumablay kayo, may kalalagyan kayo dyan sa mga yan. Kaya naman ho nating magsalita, magpahayag, na kung saan maipapakita kung ano yung problema dito sa kasalukuyang administrasyon na hindi masasaktan itong mga walang yan to. Grabe, kawawa to. Yung mga yung mga vlogger, sobrang kawawa ho talaga. Kasi kanina wala pang warrant. Sir, he used to be also upper class PC I'm sorry to be talking loudly, but this is a serious matter. They just transmitted to me, sir, a copy of me. Kanina, sir, nire-request ko na pagbigyan lang kayo na makauwi sa bahay, makakuha ng mga gamit. Kasi wala pang warrant of arrest until we get a copy of the warrant of arrest. Kasi wala pa hong copy ng warrant of arrest, gusto na ho siyang kunin. Gusto na hong kuhanin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong nagsasalita na to, medyo siya kumbaga, pauwi nyo muna, wala pa namang warrant Bigay nyo muna yung bigyan nyo muna ng damit. Padala nyo naman na kahit isang isang Amerikano, tsaka sapatos, di ba? requirement. Ito yung mga video na hindi kagad lumabas. Ngayon pa lang ho natin nakikita itong mga detalye na to. Na talagang nasa loob pa lang ho pala talaga ng eroplano, tinatangka na kuhanin na talaga itong si Tatay Digong. Yung tipong di pa siya nakakalabas. Wala nang cheche-bureche, basta rekta na pagka pasok tong mga mga kampon nitong si... That is the only... They're saying, with you. Ayun na nga mga kababayan, dito ho sa bahagi ng video na to. Rekta na ho tayo dito sa ito ho ang viral ngayon sa mundo ng social media at pinag-uusapan ho ito ngayon ng ating mga kababayan. Alamin ho natin kung ano ang ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo kaugnay diyan sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. Kasi nakakabahala na ho talaga yung pagkakawatak-watak, yung ginawa ng administrasyon na to
dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na meron ho talagang nalabag sa mga karapatan nitong si dating Pangulo diyan sa pagpapadala sa kanya na yan sa Netherlands at napakarami pa ho no, na kailangang malaman ng ating mga kababayan. Ngayon, para sa mga kababayan nating INC, pakinggan ho natin ito. Ay, hindi ho tayo kasapi personally, hindi ho tayo kasapi ng Iglesia ni Cristo. Pero dahil kilala ho sila bilang isang religious group na kung saan pagka nagsalita sila, pinakikinggan ho sila at dapat naman ho talaga silang pakinggan. Dahil sa mga naging tayo ho nila pagdating sa politika, sa mga nakalipas na panahon, lagi ho silang nagsaside doon sa kung ano ang makakaganda sa ating bansa. Kung ano ang makakabuti para sa sambayan ng Pilipino. Hindi pa ho natin nakitang nag-side itong Iglesia ng Cristo. Personally na kung saan maitutulak yung kanilang mga political interest o kung ano pa man yan, no? O kung political interest ng mga individual. Di ho natin nakitang nag-side sa ganon na galaw itong Iglesia ni Cristo. Kaya kailangan ho natin pakinggan to. Kasi kung ito ang tayo ng Iglesia ni Cristo, ibig sabihin, malamang sa malamang, yan ho ang nakikita nilang makakabuti sa sambayan ng Pilipino. Pakinggan ho natin to. 2025, ang Ito. Okay? Magandang hapon po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Magandang hapon po sa inyo. Masarap po ba yung kape namin sa Ay, napakasarap po. Salamat po ng marami. Mukhang naparami po yung kape na inihain namin sa Medyo nanginginig na ka po. Una po, kamusta muna kaya ka Edwin? Mabuti po, awa ng Diyos po. Ayan, opo. Kasi ka Edwin Nako, simulan ko na po agad ka Edwin, ano po, dito po sa mga maiinit na isot, marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula ito nakalipas ng mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, kay Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya Jen, sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin. Ay, sige po, tama po. Sila po kasi nagtatanong talaga. Opo, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagan yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, mahirap tayo yung hindi nakikinig, no? Dapat po maging specific tayo, di ba? Dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Yun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience, no? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Correct. Malamang po, bagay ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Kaya Edwin, ano po? Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Nako, mabuti po, nabanggit niyo po yan kay Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala
ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saga ng amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun. Palakpakan ho natin ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. See? Di natin dapat pilipitin ang batas para may ayon sa political interest na kung sino mang namumuno dito sa bansa na to. Maliwanag ho, base doon sa mga propesor ng saligang batas, eksperto sa saligang batas, na wala nang dapat mas makahigit pa kung ano ang nakasulat sa saligang batas. Pero base ho doon sa nangyaring hearing sa Senado, dito ayaw ho nating kung ano-ano na yung mga sabihin kasi marami hong mga balat sibuyas ngayon, baka may masaktan. Base ho doon sa nangyari na yon, yung warrant of arrest na galing sa ICC, yung kung tawagin nila at yung hindi naman red notice yung galing sa Interpol, mas nangibabaw yon kaysa sa ating saligang batas. Mali daw ho yung mga ganong galaw, ika nga. Kasi kung wala na nga naman na re-respeto sa saligang batas, hindi na rin natin susundin ang saligang batas. Kung susundin na lang natin ang saligang batas pagka convenient para dito sa mga nakaupo na sa kapangyarihan, talagang magkakaguluho ang Pilipinas. At yan na ho ang nangyayari ngayon. Kaya yung obserbasyon at ang tayo na to ng Iglesia ni Cristo, marahil marami sa ating mga kababayan, kahit hindi ho sila kasapi sa Iglesia ni Cristo, talaga namang kaisa ang ating mga kababayan dito sa tayo na to ng mga kababayan nating Iglesia ni Cristo. Palakpakan ho natin ng isang beses pa. Hindi ho ito dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil yun ho ang tama. Halimbawa, si Marcos Jr., pinadala ho siya sa ICC. Ipagpalagay na natin na siya ang pinadala. Ang tanong, masaya ho ba tayo dito sa PH Update? Hindi ho. Hindi, ito subukan nyo yung mga kasama nating mga vlogger dyan. Kung sa tingin nyo ba kay Marcos Jr. mangyari ito? Kaya nga ito yung kaibahan natin ito yung kaibahan ng mga DDS, mga Duterte supporter na vlogger sa mga ensaymada vlogger. Halimbawa kay Marcos Jr. nangyari ito. Nalabag ang saligang batas sa pagpapadala kay Marcos Jr. Diyan sa Netherlands sa kanya. Sa tingin nyo ba masaya tayo? Hindi. Kasi nagmukha hong tanga ang lahi na pinagmamalaki natin sa buong mundo, ang lahing Pilipino. Ang dating parang napaka-inutil ng ating judiciary, napaka-inutil ng ating justice system, napaka-inutil ng ating mga korte, ng ating mga abogado. Ganun nakahihina ang utak ng ating mga abogado sa Pilipinas. Hindi ho nila malitis itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka pa naman nagsasalita tayo, Philippines #1, magaling, mahusay, ika nga world class, 'di ba? Ganun ho natin na 'di ba? Yung kaya mahal ng mga ibang lahi ang mga Pilipino kasi napakahusay nila sa kahit na anong larangan. Doon sa larangan na kung saan kailangan nating ipakita sa buong mundo kung gaano tayo kagaling, doon pa ho tayo sumablay. 'Di ba? Ganun, yun lang naman ho ang atin dito. Kung kay Marcos Jr., hindi ho tayo masaya. Real talk, di ho tayo matutuwa kahit kalaban siya sa politika o kung ano pa man yan. Kasi hindi lang naman ho siya ang masasaktan dyan sa galaw na yan. Halimbawa si Marcos Jr. ang nasa dahig. Hindi lang ho siya nasaktan. Ang nasaktan dito ang buong lahing Pilipino. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Yun ho ang nasaktan dito. Kaya hindi ho natin ikakatuwa, hindi ho tayo mag-celebrate
kung ang isang Pilipino ay kinuha ng isang banyaga para sa ibang bansa siya litisin. Hindi ho tayo matutuwa. Kung talagang mahal mo ang Pilipinas, yun ang magiging tayo mo sa kung ano man ang mga ganitong klaseng pag-uusap na napakainit ngayon sa ating bayan. Dapat ang mga kung ikaw ay Pilipino at nasa tamang katinoan, kahit yung basurero o kung sino man yan, na kinuha dito sa Pilipinas para litisin sa ibang bansa, masaktan ho tayo. Diba? Di ba nga meron silang kung tawagin complementarity. Yung tipong pagka gumagana yung principle of complementarity ba yun? Di natin alam eh. Di naman ukos tayo abogado. Kumbaga ika nga nung isang congressman, isa lang tayo sa mga tanga dito sa social media. Mga tanga kami. Ayan, para masaya sila, di ba? Yun ang gusto nilang marinig. Tanga kami, di ba? Okay, walang problema. Okay lang, tanga na si PH Update. Samahan ko na yung kapanalig natin na tinawag na tanga. Tanga na rin ako, walang problema. Okay lang naman maging tanga, wala nang problema yun. Wow, okay lang naman yun, maging tanga. Paminsan-minsan, okay lang naman yun. Oo. Nasa na ba tayo? Yan tuloy, kakasegue mo PH Update, bigla ka nawala. Nakakalungkot lang hong isipin mga kababayan na ganito ho ngayon na nangyayari sa ating bansa. Gumagana ang ating judicial system at pinapadala sa ibang bansa yung ang ating mga kababayan. Pagka gumagana ang judicial system sa Pilipinas, hindi ho makikialam. Malilitis ho siya dito eh. Kasi yung mga magsasampa ng kaso sa Netherlands, pwede ho nilang isampa dito. Ano bang kaibahan? Mas magaling sila doon? Ganon? Hindi ho tayo matutuwa kahit kay Marcos Jr. Alam nyo, kahit sa mga congressman mangyari yan, hindi ho tayo matutuwa. Kahit pagka pinadala sila lahat sa Netherlands, hindi ho tayo matutuwa. Real talk ha, hindi. Yung sound effect, automatic kasi yun. Hindi ho tayo matutuwa kahit kaninong Pilipino mangyari ang ginawa na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy natin. Malinaw na malinaw. Ano ha? So, malinaw. Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano man pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito wala po. Kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Oho. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisin sa ating bansa. Ano ha? Kaya din, meron pa po ba kayo gustong idagdag sa mga nabanggit pa po ninyo? Gusto ko lang po sabihin, masarap yung kape. Huwag mo kayo madadala na imbitahan uli kami at makapagkape po rito kasama ninyo. Ayun. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Ayan, maraming pong salamat. Ayun na nga, no? Ngayon, tuloy na ho natin to. Naumpisahan na natin yung huntahan nitong si Sir Jen at Sir Nelson. By the way, isa ho yung Net25 sa mga mapagkakatiwalaan na network. Na kung di pa ho kayo nakasubscribe, mag-subscribe ho kayo dyan. No, isa ho yan sa mga mapagkakatiwalaan na network ngayong mga panahon na to. Ika nga, kung anong mapapanood nyo dyan, yun talaga totoong nangyari. Walang kakarga-karga, ika nga. Ito, tuloy ho natin ang ating pakikimarites sa kanila. Ay, dito ho tayo. Hindi ho pala natin napasadahan ito noong nag-live itong si VP, no? Makabalita ho tayo kung ano kung sino kaya yung traidor. Di ko kilala yan. Di ko alam yan kung sino yan. Ngayon, subukan natin alamin dito sa pagsasalita nitong si Vice President Sara Duterte. Kalungkot. Daming ganap, no? Daming nangyayari. Kaliwat kanan eh. Pinipilit tabunan yung kay Tatay Digong. Pinipilit tabunan yung ginawa ng administrasyon na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wag lang ho tayo madiskaril, no? Focus lang ho tayo kung ano nga ba yung mga dapat mapag-usapan sa social media. Gang! Sorry. Yeah. Ma'am, sorry. My first question is, how optimistic are you that the former president will be granted an interim release? I do not know, ma'am. I've not read any documents about his interim release. I've not heard the statements of prosecutors
with regard to interim release, lalo na sa ating mga judges. So hindi ko alam kung how it will sway, kung meron man siyang request or application for interim release. Hindi ko masagot ang chances niyan. At ang optimism level ko sa ngayon ay 0, but only because hindi ko naririnig kung ano ang sasabihin ng prosecutors at ng judges. Ma'am, another question. Sorry if I have to ask this, because some of the families, relatives of those alleged victims of the war on drugs claim that their lives would be threatened or at risk if the former president will be allowed to return to the Philippines, because they are afraid that the former president or may do something bad against them. So is there any basis for their fear? None at all, ma'am. Matagal naman namin alam na merong investigation na ginagawa sa loob ng Pilipinas dahil nakukuha namin yung information sa mga abogado mismo na gumagawa nun at sa ibang mga government personnel. No? Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung mga opisina na yon. Kaya nga nagkaroon ako ng meeting, Zoom meeting with the Secretary of Justice noong 2023. Kasi sinasabi ko sa kanya na naiintindihan ko na merong investigation na nangyayari. Pero wala kasi talaga silang jurisdiction. So, I was picking his brain on what his thoughts were about this. But I did not tell him that I knew that there were investigations and interview of witnesses. So I asked him what is his position. And then he gave differing answers back. So I went up directly to the office of the president. That is why I wrote the letter about the ICC. And that is why we have a letter, a response from the office of the president na sinasabi niya na he will protect national sovereignty and then he doesn't recognize the ICC jurisdiction dyan sa ating bayan. So, yun. Yung bigat ng damdamin nito si VP Sara, ramdam ho natin siya. Ramdam ho natin yung bigat ng damdamin nitong si VP. Mamaya ho, mayroon pa ho kayo maririnig dyan yung mga paghinga niya. Yung tipong alam nyo na yung napakabigat ng damdamin nitong si VP dito sa video. So do you believe on the reasoning of the president that he's just honoring the agreement with the Interpol, or it's just like a lame excuse to surrender the former president to the ICC? Wala naman tayong obligation na mag-cooperate sa Interpol, ma'am, kasi yung ICC warrant, yung warrant na hawak ng Interpol is an ICC warrant. So hindi mo naman, you cannot just take one and leave the other because the Interpol was holding an ICC warrant. So naturally, cooperating with the Interpol is cooperating with the ICC. I think klaro naman na talaga yon, no, sa atin lahat, na yung pamahalaan talaga natin ang naghatid na sa ating Pangulo doon sa dito sa The Hague, sa ICC. Mambalikan ko lang yung concern ng mga family members ng mga victims. Nakita niyo po ba si Pangulong Duterte? Alam na namin, 'di ba, na nag-iimbestiga, nag-i-interview ng witnesses. Alam namin kung sino, alam namin kung saan, pero wala siyang ginawa. Talaga, pinabayaan niya because he was of the belief that as a Filipino citizen, the government will not cooperate once there is
a formal investigation that will happen inside the Philippines or Trinay daw once talaga there siya eh. is a warrant of arrest. So wala talaga siyang ginawa sa mga witnesses, sa mga family members. Pangalawa, nakita niyo, kailangan siya itulak ng mga pulis para gumalaw. At kailangan siya itulak akyat ng eroplano. So, wala na siya physically magagawa sa mga family members at sa mga witnesses. Pwede ba siya mag-utos ng mga tao na, oh, on my behalf, gawin ito, gawin niyo yan? Pwede siguro, pero hindi niya ginawa noon. Ngayon pa ba niya gagawin? Diba? Na nandyan na siya. And meron ng protection yung mga family. Naniniwala ho tayo na itong mga miyembro ng pamilya na to, yung mga pamilya, mga di umanong biktima ng EGK, kung meron man, naniniwala tayo, walang ganun. Walang ganun, yung state-sponsored na gurguran. Walang ganun. Di tayo naniniwala na meron ganun. Kung meron man nangyaring ganun, hindi yun state-sponsored. Pera ho ang nangungusap dyan sa mga magulang, kamag-anak, di ba? Pera ho yan. Kaya ho nilang ibenta ang kaluluwa nila para sa pera. Kaya ho nilang makita na nagdurusa ang isang Pilipino doon sa alam naman nila yung mga kamag-anak nila kaya nagurgur dahil mga tulak o gumagamit, di ba? Alam mo, kamag-anak mo yan eh. Kumbaga, yarin lamang para talagang magatasan mo na ng todo-todo. Yan baka mayari na. Family members. Meron na silang protection ng ICC at meron silang protection ng Philippine government. Their fears are unfounded and hindi ganyan ang tatay ko. Kung ano man yung kailangan niya sasagutin niya yan. Pero hindi siya magtatamper ng evidence. Kasi unang-una, wala naman talagang ebidensya. Hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso. At hindi siya makikialam sa witnesses dahil isa siyang prosecutor noon. At alam niya kung ano ang violation niya as a lawyer kung nagtatamper ka ng evidence at nakikialam ka ng witnesses. So, unfounded yung fears, walang basihan. Sinasabi lang nila siguro yan para, I don't know. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!